Ngayong umaga pala ay magre-receive muna tayo ng bigas sa aming supplier. Dati nga pala ay wala kaming supplier na pinagkukunan, kumukuha lang kami sa malaking tindahan dito sa aming lugar. Kaya naman hindi kami makasabay sa kanilang presyo. Tapos hahakutin nga lang pala ng partner ko yun isa-isa from doon sa malaking tindahan hanggang sa amin gamit lang yung motor na pahiram sa amin ng kanyang tatay. Kaya ayan, malaking tulong talaga yung meron tayong supplier na napagkukunan o yung isang wholesaler, tapos free delivery pa. Ganito nga pala ako mag-receive ng bigas sa kanila every time mag-deliver sila. Kailangan ko munang buksan yung isang sako ng bigas nila para i-check yung quality. Kung bago ba ito, wala ba itong bukbok, at saka yung itsura ng bigas, kung yung butil ba ng bigas ay malinaw pa, ibig sabihin nun ay bago pa ito. Alam nyo ba, hindi pa talaga ako marunong magbigasan nung una kami sumubok ng pagbibigas. Na alala ko noon, nagtatanong pa ako sa inyo kung paano nga ba mag-check ng quality ng bigas at saan ko pwedeng kumuha ng wholesaler ng bigas. Eventually, natutunan ko na rin kung paano ang tamang pagpresyo ng bigas, kung paano mag-check ng quality. Wala po nagturo nun sa amin, kundi experience lang po talaga, kasanayan lang po sa pagtitinda talaga. Totoo nga pala yung kasabihan na experience is the best teacher. Dahil sa mga na-experience namin sa aming pagtitindahan, ayun na nga at namin natutunan na yung tamang diskarte sa aming pagtitindahan. Kaya ikaw, kung may plano kayo magnegosyo tapos hindi mo pa rin alam yung tamang paraan ng paghahawak ng negosyo na gusto mong inegosyo, simulan mo lang siguro sa maliit na puhunan para kasi nasa learning stage pa lang ikaw. Kasi kapag natalo ka, maliit rin lang yung mawawala sa'yo. And congratulations kapag nanalo ka. Alam nyo ba sa pag-negosyo talagang hindi araw-araw ay panalo. Kailangan mahalin natin yung nasimulan nating negosyo sa hirap at ginhawa. Char, pero totoo po yun kasi naman sa pag-negosyo, hindi talaga laging panalo. May season talaga na walang kita. May season na maraming kita. Kaya ganun po talaga. Ay ngayon nga pala, nagkatalo pa kami ng partner ko kung saan namin ilalagay yung bigas namin na stock. Kasi naman nasanay siya na nilalagay talaga namin yung stock namin sa loob ng aming bahay para nga maiwasan yung pagkabasa if ever man umulan kasi umaampias dito sa aming bintana. Tapos para rin maiwasan kung may R80 man. Napansin ko naman na kapag nasa loob yung stocks namin, feeling ko hindi din alam ng aming mga kapitbahay o ng ibang mamimili ng bigas na nagbebenta kami ng per sack. Tapos, kaya naman parang feeling ko is medyo mahina yung paglabas ng bigas namin. Kaya naman naisipan ko, ilagay na lang yung bigas dito sa aming tindahan. Kahit sobrang sikip na ng tindahan namin. Ewan ko ba, basta gusto ko lang is ma-dispose yung aming mga products. Kasi kapag nakatago kasi yung ating item, hindi kasi nila alam yan, hindi naman magtatanong yung mga yan. Kung ano lang yung nakikita nila, yun lang kanilang bibilhin. Kaya naman, ayun nga, naisipan ko, ilagay yung stocks na bigas namin dito sa aming tindahan.